Okay, so tayo po manalangin. So once again, our Heavenly Father, we are always thankful for your grace, and let Christ be always magnified and exalted in our midst, in a corporate way and also in our private lives. Continue to guide us, Lord. Continue to keep us safe. Bless the service. Bless your servant. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, pwede na po kayong makaupo. At muli pa po tayong aawit. Our next song is Amazing Grace. Ayan. So, since our topic is about Sola Gratia, so awitin po natin is about the grace of God ng Panginoon. Amazing Grace. Awitin po natin. Ready, sing. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How preciously that grace appear the hour I first believed. Though many dangers, toils, and snares I have already come, this grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. Last stanza. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise. And when we first begun. Amen. Purihin po ang ating Panginoon at tawagin ko po ang ating pastor para po sa ilang mga announcements po. Well, good morning everyone. Maraming salamat at nagkita-kita tayo muli. Isang pribileyo na sa hapong ito, sa umagang ito ay makapanayam ko kayong lahat at makapanambahan tayo. Ang announcement ko po, next week is 25. Am I right? 25 na ba? No. So next week ay naandun po kala Pastor Palitang. Pastor Palitang invited me to preach there. Umaga lang naman po, no. Sa hapon narito ako, pero ang magbibigay po ng hamon sa inyo ay si Brother Mark, okay? Isa po rin tong mangangaral ng salita ng Diyos. Kaya dumito po kayo, no. Package po 'yan hanggang hapon. Kasi mahaba ang mensahe niya eh. Sa umaga, sama na natin yung hapon. Ako makikinig. Makikinig naman ako. Okay? So, please be here also, no? And the lesson that we are discussing every Sunday hanggang sa matapos po, Lord willing, is the 5 solas. Actually, sa umaga nito, tatalakayin natin yung sola gratia. I might continue that kasi nahati po sa dalawang mensahe yun sa August, first week ng August na, no? Yung mensahe na yun. So, ngayong umaga, yan po ang ating mensahe. Every Wednesday night, we have a prayer meeting that starts at 6:30 in the evening. Sinisikap po natin rin matapos ng 7:30 at nagagawa naman po natin yan.
So please do come, no? Ang tinatalakay po namin diyan ay parable. So biyaya po ng Diyos na somehow ako at ang dalawa ko pang anak talagang sa bahay meron na kaming herd immunity, ika nga, no? Biyaya ng Diyos 'yan. Dahil lahat kami ron nasaksakan na. Sa akin nga lang Sputnik B. Tatlo kami, ako si Abigail tsaka si Becca at si Eunice Johnson & Johnson. Susubukan ko nga after 6 months magpapasaksak naman ako ng Johnson & Johnson's. Maiba naman para at least tingnan nga natin kung totoo yung yung chismis na pwede kahit ano. So subukan lang natin, no? Baka maging okay naman. So mag-ingat pa rin po dahil sabi nga nila pumasok na daw yung Delta virus dito, no, sa Pilipinas. Sa ibang mga region meron na. Sa Manila, sa NCR sa amin, sa Manila, nagkaroon ng dalawa At patay na pareho yung dalawa na yun, nagkaroon ng Delta virus. Kaya bukas ang buong Manila uli abala sa pagbabakuna. Kaya kung nakarehistro kayo sa Manila, magpabakuna na kayo, no? Dahil talagang abala talaga sila bukas dahil malawakang saksakan uli bukas ang gagawin dahil maraming dumating na gamot. So tapos sa Manila pa natagpuan sa NCR yung dalawang merong Delta virus at namatay na pareho. So talagang kagabi nag-meeting yung mga mayors sa NCR kung anong sa Metro Manila kung anong mga pagbabawal ang gagawin nila uli or approach para mahigpitan uli, no, yung pagkalat nito kasi delikado talaga ito dahil talagang mas matindi ang pag-spread dito sa tao. So lumala sa Indonesia, nagsimula sa India, no, sobrang lala sa India, tapos ngayon Indonesia at saka Malaysia. Kaya mahigpit talaga ang pagbabantay ngayon dito sa atin dahil ayaw natin makapasok yung ganun kasama na variant na tinatawag nila. Okay. So with that, gagawin pa rin naman natin yung ating minimum health protocol, face mask, face shield. Bagamat marami rito, sa tingin ko 90% na narito ngayong umaga nasaksakan na lahat So, mag-iingat pa rin naman tayo. Okay? Dahil alam na rin natin, pabago-bago ang panahon. Dahil pag nagbabago ang panahon, naiiba rin ang timpla ng katawan mo. Nagkakasakit ka. So, common flu and colds. Pero ngayon, pag nagkaroon ka na ng common flu and colds, suspected ka kagad Kaya yun ang mahirap ngayon. Dati, 3 linggo ka na may trangkaso, okay lang Ngayon, within 2 days or 1 day ka lang na may lagnat or sipon kinakailangan magpa-swab test ka na. 3,000 kagad yun. So, ingat lang po, no? Kung kinakailangan, uminom kayo ng honey lagi, kalamansi, uminom kayo ng vitamin C at saka vitamin D for safety, pag-iingat ng katawang physical. Pero higit sa lahat na pag-iingat, katawang spiritual. Okay? Napakahalaga po yan dahil naniniwala po tayo na ang makakapagbigay sa inyo ng kalakasan ng kalooban at buhay na pag-asa sa mga panahon na may pagsubok ang buong mundo katulad nito, walang iba kundi yung pag-asa natin sa Diyos at yung pagtitiwala natin sa Kanya. Dahil napalalakasin niya tayo sa espiritu para hindi tayo lamunin ng kalungkutan at ng depression. Maraming malungkot ngayon. Kasi ang daming namatayan May mga kakilala tayo na biglaang namatay yung kanilang mahal sa buhay. Talagang nakakalungkot, no? Parang hindi pa nila matanggap sa ngayon na nawalan sila ng mahal sa buhay. Okay? So, yun lamang pong announcement ko. Awit po tayo ng awit pagbati and then we will have the Bible reading and then we will proceed with the message this morning. Okay, tayo po tayong lahat. Let's all stand up at awitin po natin yung Great is the Lord and greatly to be praised. Okay, awitin po natin. Ready, sing! Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth is
Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the north, of the great King. Amen. Manatili po tayong nakatayo at magbabasa muna tayo ng salita ng Diyos. Tawagin ko po si Brother Rene. So good morning. So Romans 3 from verses 10 hanggang 26 ang ating babasahin ng salitan. Babasahin ko yung una hanggang 26. 3:10 hanggang 26. Okay? Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay lumihis, sama-sama silang nawala ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Pagkawasak at kalungkutan ang nasa kanilang mga landas. Walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. At sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga sumasampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kaniyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. God bless the reading of the word. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Salamat Ama sa pribileyo na sa umagang ito muli naming tatalakayin at babalangkasin ang mga katotohanan patungkol sa kaligtasan na ginawa mo sa amin sa pamagitan ng biyaya. Salamat Panginoon sa mga katotohanan na meron kami mula sa iyong salita na siya nagmulat sa aming mga mata sa tunay na kalagayan namin sa iyong harapan. Patnubayan mo kami sa umagang ito, O Diyos, ng aming pag-aaral at ang dalangin ko, Ama, malwalhati nawang iyong bugtong na anak ng si Jesus. Siya ang namatay, inilibing at nabuhay na muli para sa amin. Salamat po, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat, mga kapatid. Sa umaga pong ito, ipagpapatuloy po natin yung serye ng ating pag-aaral sa tinatawag nating 5 solas. At naroon na po tayo doon sa ikalawang solas na tinatawag, Sola Gratia. No? Bigyan nyo lamang po ako ng time para mabuksan ko ito.
At dapat yung malaman na battle cry din natin to bilang mga Baptist. Itong tinatawag nating sola gratia sapagkat nagpapakita ito ng mahalagang katotohanan. Teka lang. Teka lang po Mukhang na-misplace ko yung sola ko rito. Okay. Magsimula po tayo sa talibukas sa ating slide dito. Noong panahon ng Reformasyon, tinutulan ng mga teologong protestante ang turo ng Romano Katoliko tungkol sa kaligtasan na pinaghalong pananalig sa biyaya ng Diyos at pagtitiwala sa merito o pagiging karapat-dapat na gawa ng tao o yung tinatawag nating biyaya plus gawa. Ang mga pagsunod sa mga sakramentong itinalaga ng simbahang Romano Katoliko ay may merito sa ikaliligtas ng tao ay mariing sinasalungat ng mga reformado noong ika-16 na siglo. Ipinahayag nila ang kanilang pagtutol sa paniniwalang ito sa pamagitan ng paninindigan na tinatawag nating sola gratia o biyaya lamang. May mga pangunahing talatang nagpapakita ng mga katotohanan at prinsipyo sa biyaya ng Diyos tayo naligtas. At ito po yung mga mahalagang talata na yan. Unang-una, sa Efeso 2:8-9. Ito'y sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman. Napakalaga nitong talatang ito. Dahil dito, yung buong proseso ng kaligtasan maging pananampalataya, kaloob ng Diyos. At yung pananampalataya na meron sa iyo nung makasalanan ka pa, no? Kaloob yan ng Diyos. Ibinigay sa iyo ng Diyos. Okay? Yung pananampalataya sa kaililigtas, bigay lahat yan ng Diyos sapagkat the package of salvation is the work of God. At ipinakita nga rito, no? Ito ay hindi dahil gawa sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman, at ito ay kaloob at hindi sa inyong sarili. So makikita natin, walang meron sa atin na siyang naging dahilan na nagtulak ng kamay ng Diyos para iligtas tayo. Roma 3:23-24, ito'y sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang lahat ay pinapaging matuwid ng Diyos nang walang bayad. Sa pamagitan ng kanyang biyaya, sa pamagitan ng katubusan na nakay Kristo Jesus. Roma 11:6, yamang sila'y pinili ayon sa biyaya, ito'y hindi nasa pamagitan ng gawa. Kung hindi gayon, ang biyaya ay hindi magiging biyaya kung ito ay sa gawa. Ito ay hindi na biyaya kung hindi gayon, ang gawa ay hindi na gawa. Ang ibig sabihin, kung ikay naligtas sa biyaya, biyaya lang. Kung ikay naligtas sa gawa, gawa lang. At wala rin dito sinasabi na gawa plus biyaya. Kasi ang gustong ipakita ni Apostol Pablo rito, dalawang bagay lang pwede mong pagpilian. It's either naligtas ka sa biyaya or naligtas ka sa gawa. Kung naligtas ka ron sa biyaya at gawa, ay hindi na biyaya yon at hindi na rin purong gawa yon. So 2 Timothy 9-10, siya, referring sa ating Diyos, ay nagligtas at tumawag sa atin sa pamagitan ng isang banal na pagtawag, hindi dahil sa ating mga gawa, ngunit ayon sa sariling layunin at biyaya. Ito'y ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa man nagsimula ang panahon. Yung word na tumawag sa atin, ang ibig po sabihin nito, tinawag ka sa kaligtasan. At ang makikita natin dito, verse 10, ngunit ngayon, ito'y nahayag sa pamagitan ng pagdating ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Pinawalang bisa niya ang kapangyarihan ng kamatayan at dinala niya ang buhay
at ang kawalan kamatayan sa liwanag ng Ebanghelyo. So nakita po natin dito mga minamahal, ito yung mga pangunahing talata na nagpapakita ng mga katotohanan at prinsipyo sa biyaya ng Diyos tayo naligtas. Now, yung susunod po na slide na nais kong makita ninyo, may 4 na matatayog na katotohanan ang dapat maunawaan ng isang tao. Higit pa dapat ang isang tunay na Kristiyano upang ang sigla, init at alab ng ating damdamin ay patuloy tuwing napag-uusapan ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Okay? Alam niyo magandang napag-uusapan ito no? Magandang maging laman ng ating tinatawag nating konversasyon sa church ay yung patungkol sa biyaya ng Diyos dahil dapat nating malaman sa buong buhay mo, okay? Hanggang sa mamatay ka, okay, ma-experience ng isang tao yung biyaya ng Diyos. Sa kaligtasan, sa paglakad niya sa pananampalataya, okay? Sa pagtatanggol niya sa pananampalataya, at ganoon din hanggang kamatayan, yung tinatawag nating dapat ma-experience niya at maranasan niya yung tinatawag nating biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. So, 4 na matatayag na katotohanan na dapat nating maunawaan. Ito yung 4 na yon. Una, ang pagiging makasalanan ng isang tao, pagkamuhi at maghatol ng Diyos sa kasalanan ng tao, ang pagkawalang kakayanan ng taong mailigtas ang kanyang sarili, at ang pagkakaloob ng soberanong biyaya ng Diyos sa tao. Kapag ito po'y naintindihan natin, no? Itong mga katotohanan ito, naintindihan natin yung tunay na kaligtasan. Hindi lamang po yan yung believe on the Lord Jesus Christ, manalangin tayo, okay? At tanggapin mo siya sa iyong puso, sumunod ka sa akin. Kinakailangan may mga katotohanan mo nang malaman ka bago mangyari yung tunay na kaligtasan sa iyo. Ibig sabihin, malaman ha. Dahil hanggat hindi mo nare-realize to sa iyong sarili, baka yung ginawa mong pagtanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, sa isip lang yon at hindi umabot sa puso. Kaya nga may tinatawag tayo mga professing Christian no, na kada anniversary ang bisita nyo sa church masasabi natin 300. Pagkatapos ng anniversary balik uli kayo sa 50, and yet walang naging convert. Okay? Walang naging tunay na convert. Bakit? Dahil mukhang hindi naintindihan yung mga dapat mo nang maintindihan bago ang kaligtasan. Unang-una yung pagiging makasalanan ng isang tao, no? Ang makasalanang kalikasan ay sumasalahat sa tao at nakakaapekto sa bawat bahagi ng ating buhay at pagkatao. Ito ang doktrina ng tinatawag nating total depravity o ganap na kasamaan ng tao, at ito'y naaayon sa Biblia. Ang makabagong tawag dito ng mga reform, no? Kasi minsan misnomer yung ginagamit na total depravity. Ang tawag nila radical corruption. May mga reform writer tinatawag nilang radical corruption. Yung kabuuang kasamaan na meron ang isang tao. May 2 bagay tayong nais makita dyan. Una, yung pagiging makasalanan ng lahat ng tao. Pangalawa, yung pagiging makasalanan ng ating buong pagkatao. Unang-una, yung pagiging makasalanan ng tao. Maliwanag yan sa Lumang Tipan pa. Unang Hari 8:46. Ito yung panalangin ni Haring Solomon nung matapos yung templo, no? At kung mapapansin mo rito sa panalangin niya, may nabanggit siya rito patungkol sa kalagayan nating lahat bilang tao. Kung magkasala sila sa inyo, dahil wala kahit isa man na hindi nagkakasala, at sa inyong galit ay ipinatalo ninyo sila sa kanilang mga kalaban, at binihag sa sariling lupain at dinala sila sa malayo o sa malapit na lugar. At mga susunod na talata, kung mananalangin sila, didinggin sila ng Diyos sa kanilang panalangin. So dito may nabanggit si Haring Solomon, dahil wala kahit isa man na hindi nagkakasala. Sa awit 130 verse 3, kung ikaw, Panginoon, ay magtatala ng mga kasamaan, o Panginoon, sino kayang makakatagal? Kung itatala o isusulat o i-record ng Diyos lahat ng ginawa ng kasalanan ng tao, sino makakatayo o sino makakatagal sa kanyang harapan? Ibig sabihin, lahat may kapintasan, lahat may pula, lahat may kasalanan.
Romans 5:12, sa kadahilanang ito, sa pamagitan ng isang tao referring kay Adan, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. At ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao sapagkat nagkasala ang lahat. Ibig sabihin, nung wala pang kasalanan, walang namamatay. Nakuha po ba? No? Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. Well, in the Garden of Eden, walang namamatay na hayop nung hindi pa pumapasok ang kasalanan. Wala ring namamatay na tao nung hindi pa pumapasok ang kasalanan. Wala pang korupsyon na tinatawag na nangyayari sa sanlibutan ng panahon na yon dahil wala pang kasalanan. Actually, itong napakagandang panapat, no? Doon sa theory na ginagamit nila na bago lumabas si Adan, ito actually yung theory nito, ito yung pinagko-connecta yung evolution at saka yung creation na tinatawag, no? Pinagko-compromise nila para maging acceptable na yung mga dinosaur bago lumabas si Adan namatay. Ibig sabihin, si Adan, ang tinatayuan niyang lupa noon, puro simenteryo. Maraming namatay na hayop. Sa Biblia, makikita natin, hindi pumapasok ang kasalanan, walang kamatayan, pero nang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, doon nagsimulang mamatay. Magkaroon ng kamatayan sa sanlibutan. Yun ang makikita natin dito. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan at ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao sapagkat nagkasala ang lahat. Roma 3:10. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Roma 3:23. Ito'y sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So dito maliwanag na bawat isa sa atin sa harapan ng Diyos ay makasalanan. Mga kapatid, itong dapat maunawaan muna ng tao sa kanyang sarili. Okay? Sa pagkakaroon ng kaligtasan. Dahil hanggat hindi mo nakikita ang pagiging makasalanan mo, ang kawalang pananampalataya mo sa Diyos, anong ipagsisisi mo? Anong ipagsisisi mo sa kanyang harapan? Dito, kinakailangan maunawaan ng isang tao na lahat tayo makasalanan. Hindi ka pinanganak na mabait. Pinanganak ka na kumikilos sa iyong mga ugat ang kasalanan. Ang pagiging makasalanan ng buong pagkatao ng isang tao. So hindi lang makasalanan ang lahat ng tao, kundi yung buong pagkatao ng isang tao ay apektado ng kasalanan. Ibig sabihin, ang kanyang intellect, emotion, at ang will. Ito po yung tinatawag nating radical corruption. Corruption. Actually, ito ang pagkakaiba nung tinatawag nating Arminian theology sa tinatawag nating Calvinistic theology. At naka-incline tayo rin sa Calvinistic theology, no? System of interpretation to. Pagdating sa soteriology, sa doctrine ng salvation. Bakit? Walang nasa gitna rito. Okay? Doon sa Arminian theology, ang paniniwala nila, yung free will ng tao na meron, hindi to apektado ng kasalanan. Kaya ang tao makakapili. No? Kung gugustuhin niya ang Diyos or aayawan niya ang Diyos. Pero dun sa Calvinistic theology, ang view dito, dahil makasalanan tayo, buong pagkatao natin, apektado ng kasalanan. Kaya hindi mo talaga hanapin ang Diyos. Lumalayo ka sa Kanya. Ang Diyos ang umanap sa iyo. Sabi nga ng Biblia, no? We love Him because He first loved us. Ang siyang nauna sa paghahanap sa atin, ang siyang nauna sa pagpili sa atin, at ang siyang nauna sa pag-ibig sa atin, hindi ang tao, kundi ang Diyos lahat. Isa-isahin po natin. Apektado ang kaisipan, Genesis 6:55. Nakita ng Panginoon na napakasama ng tao sa lupa, at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Roma 8:7. Ang mag-isip sa makalamang kalikasan o yung pagiging makasalanan ay pagiging kaaway ng Diyos. Sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi rin ito maaring magpasakop. So yung word na makalamang kalikasan, dito sinasabi papaano mag-isip ang isang hindi ligtas.
Papaanong mag-isip ang isang hindi nakakilala sa Diyos? Makalaman. Umiiral yung makalamang kalikasan. Okay? At ang makikita natin dito, hindi ito nagpapasakop sa kalooban ng Diyos at hindi rin ito maaring magpasakop. Next. Apektado ang ating emosyon. So hindi lamang ang intellect apektado ng kasalanan, kundi yung ating damdamin din apektado ng kasalanan. Jeremiah 17:9. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong nakakaunawa nito? Actually, susunod na talata rito sa verse 10, sumagot ang Diyos, I, the Lord, no? Knows the heart. Ang Panginoon lang ang higit na nakakaunawa sa bawat puso ng tao. Sapagkat dito makikita natin ang puso ng tao ay mandaraya. 2 Timothy 3:2-4. Ito'y sapagkat ang tao ay magiging maibigin. Emotions again, no? Sa kanilang sarili, mga maibigin, sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumusong, masuwayin sa mga magulang, hindi mapagpasalamat, hindi banal. Verse 3, sila'y mga walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. Verse 4, sila'y mga taksil, mga hindi mapigil, at mga mapagpalalo, iniibig nila ang kalayawan kaysa ibigin nila ang Diyos. So makikita mo rito, umiiral yung puso, no? At makikita natin dito sa 2 Timothy 2-4, maraming beses dito inibig, ginamit yung salitang pag-ibig in a negative way. Hindi nakatuon yung pag-ibig sa Diyos, kundi nakatuon yung pag-ibig sa sarili, nakatuon yung pag-ibig sa kalayawan, nakatuon maaari yung pag-ibig, walang pag-ibig. Yung idea ng walang pag-ibig rito, hindi nationalistic, no? Hindi mapagmahal sa kabutihan. So makikita natin, ganito ang damdamin ng isang taong makasalanan. At ang pangatlo, apektado ang kusa or will. Isaiah 53:6, sinasalamin ng paglalarawang ito ang isang tupa. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Pasinin niyo, sariling daan. At ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasalanan. Andito yung idea, yung tinatawag nating substitutionary atonement. Ipinasa ni Kristo yung kasalanan ng sangkatauhan ng mga naligaw na tupa or tupang lumihis sa daan sa kanyang sarili. Roma 1:28, ayon sa pinagpasyahan nilang huwag mapa sa kaalaman nila ang Diyos, hinayaan na sila ng Diyos sa kaisipang taliwas upang gawin nila ang mga bagay na hindi karapat-dapat. Nakita niyo yung phrase na pinagpasyahan nila, kusa, volition. Roma 3:11, walang sino mang nakakaunawa, walang sino mang humahanap sa Diyos. Mga kaibigan, hindi yung hinanap ko ang Diyos at nasumpungan ko siya. Praise the Lord. Hindi po ganun. Walang sino man sa atin ang humahanap sa Diyos. Kaya mo nasumpungan ng Diyos dahil ang Diyos ang unang nakasumpong sa iyo sa kaligtasan. Kasi ligaw tayong lahat. Okay? Ito po yung pagkakaiba ng dalawang theology, no? Doon sa Armenian theology, naniniwala sila na merong isang isla sa buhay ng isang tao na ikaw ang naghahari dun sa isla na yon. Kahit ang Diyos, hindi niya kayang panghimasukan yon. Ano yon? Yung free will. Pero sa Biblia, maging ang free will mo, apektado ng kasalanan. Sa Biblia, maging ang free will mo, yung kalayaan mong pumili, apektado ng kasalanan kasi ang buong pagkatao natin ay nasa ilalim ng pagkakasala. Kaya hindi mo talaga pipiliin ng Diyos. As much as possible, lalayo ka sa Diyos. Ito po ang dapat maunawaan ng isang tao patungkol sa pagiging makasalanan natin. Walang buti na meron sa atin, lahat tayo makasalanan sa harap ng Diyos. Walang may pagmamalaki tayo sa Kanya. Ikalawa, ang pagkamuhi at paghatol ng Diyos sa kasalanan ng tao. Ang banal na Diyos at ang makasalanang tao ay hindi pwedeng pagsamahin. Ang dapat sa makasalanang tao ay hatulan.
maliwanag na makikita natin yan sa Biblia. At ito ang sabi ng Biblia, Roma 2:5, ngunit ayon sa katigasan ng iyong puso at hindi pagsisisi, ikaw ay nag-iipon ng galit laban sa iyong sarili. Ito ay sa araw ng galit at paghahayag ng matuwid na hatol ng Diyos. Alam niyo, minsan yung kabutihan ng Diyos, may sinabi nga rito sa Romans chapter 2, hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ay umaakay sa iyo o gumagabay sa iyo? Okay? Sa pagsisisi. Pero nais kong makita ninyo, habang ayaw mong sumunod sa Diyos, nag-iipon ka sa sarili mo, no? Nagpapalaki ka sa sarili mo ng kasalanan hanggang dumating yung panahon na puno na ang salop at kakalusin ka ng Diyos. Kasi minsan, kahit yung kabutihan ng Diyos na ipinapakita niya sa iyo, sinusuklian mo pa rin ng kasamaan. At dito makikita natin, no? Ngunit ayon sa katigasan ng iyong puso at hindi pagsisisi, ikaw ay nag-iipon ng galit laban sa iyong sarili. Ito ay sa araw ng galit at paghahayag ng matuwid na hatol ng Diyos. Dahil sa pagiging makasalanan ng tao, may hatol siya sa Diyos. Napahawalay ang tao sa Diyos. Isaiah 59:1 and 2. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli, na hindi makapagliligtas. Ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito hindi makarinig. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli sa kanyang muka, sa inyo anupat, hindi siya nakikinig. Nakaranas ang tao ng kamatayan, ito ay sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito ay pisikal, espiritual at pagwalang hanggan. Sa pisikal na kamatayan, halimbawa ay naranasan ni Adan, gaano katandaman siya, ang lahat ng araw na naging buhay ni Adan ay 930 taon at siya'y namatay. At kung pag-aaralan nyo, yung Genesis chapter 5, kung ako sa inyo, kung magpipreach kayo sa patay, magandang magamit nyo yun. Bakit? Kasi makikita nyo ron, gaano katandaman ng tao, ang naging conclusion doon, at siya'y namatay. At si Methuselah umabot ng 9,000, ilan taon si Methuselah? 969 years, at siya'y namatay. Si Jared, 962 years, at siya'y namatay. Ngayon, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. No? Ngayon, 81, 82, maaring 70, yung iba 50 years old, at siya'y namatay. So, ang conclusion, siya ay namatay sa pisikal. Pangalawa, sa espiritual. Lahat ng ipinanganganak dito sa mundong ito, bagamat buhay sa pisikal, sangayon sa Biblia, at patungkol sa inyo, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, kayo ay dating mga patay na nasa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. So, ibig sabihin, ang kalagayan ng isang buhay na tao ngayon na walang kaugnayan o relasyon sa Diyos, patay sa Espiritu. At kung mananatili siya sa ganung uri ng kalagayan, mararanasan niya yung kamatayang eternal. Ito yung sinabi sa Mateo 10:28. Ngunit kayo'y matakot, huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawan. Ito, comforting words ito sa mga apostoles ni Kristo nung pinahayo niya upang mangaral ng kaharian ng Diyos. Maari ang iba sa kanya i-persecute at makaranas ng kamatayan, pero ang sabi niya rito, huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawan, ngunit hindi makapapatay sa kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa kanya na makakapatay kapwa sa kaluluwa at ng katawan. Saan? Sa impyerno. Alam niyo ba kapag ang isang tao, yung word na impyerno rito, yung word na ginamit rito, hindi Tartaros, hindi Hades, kundi Gehenna. Ito yung after the great white throne judgment, yung ibubulid ka, no? Kumpleto. Kung paano sa resurrection, kumpleto ka rin, may panibago kang katawan at perpektong espiritu at kaluluwa, no? Haharap ka sa Diyos, ganun din. Bibigyan ka rin ng panibagong katawan ng Diyos, kumpleto uli, which is fit for hell, fit for eternal damnation. At ang makikita natin dito, yung impyerno na ginamit rito, Gehenna ito sa Greek word, no? Nangapapahamak. Sa pamagitan na naglalagablab na apoy, ay maghihiganti siya sa kanila na hindi nakakilala sa Diyos at sila na hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 9, daranasin nila ang kaparusang walang hanggang kapahamakan.
Ito ay ang pagkahiwalay mula sa kaharapan ng Panginoon, mula sa kalulatian ng kanyang kasalanan. Well, is God everywhere? Is God in hell? Yes or no? Yes. No? The glorious presence of God is in heaven. The imminent presence of God is here on earth. But the wrathful presence of God is in hell. God is everywhere. Yung kanyang malupit na presensya ng paghatol ay nandun sa impyerno. Dito makikita natin, walang hanggang kapahamakan ito, mga kapatid. Basag ang doktrina ng Jehovah's Witness dito na sinasabi na kapag tayo namatay, kung ikaw ay makasalanan, para ka lang bula na mawawala. Maanahalate ka, bluk, wala na. Hindi po ganon dinidescribe ng Biblia ang taong napahiwalay sa Diyos. Ang taong tumanggi sa ebanghelyo na inalok ng Diyos sa kanya. Tuloy po tayo. Pahayag 20, 14 hanggang 15. Itinapon ng Diyos ang kamatayan at Hades sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. At ang sinumang hindi nasumpong ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Kaya hindik-hindik po ito, mga kapatid. Hindi ko alam paano ito i-describe sa inyo, pero ito lang masasabi ko, kapag may sunog, natataranta ako eh. Sa totoo lang, kasi na-trauma na ako nung kabataan, nagkaroon ng sunog sa amin. Kumbaga, nasa isang apartment kami, katabi namin apartment, nagkaroon ng sunog. Nakadiscover pa ng sunog ako. Brownout no? Tapos naglalaro kami ng flashlight. Pag flashlight ko, yung bintana ng kapitbahay namin, talagang kapal na ng sunog. ng usok. Nagsigawan na kami. It so happened, wala ang nanay ko at tatay ko during that time. 3 lang kami magkakapatid na andun. Sa Taranta ko, naglatag ako ng malaking tawag rito, kumot. And then lahat ng mahalagang dokumento ng pamilya ko, pati lahat ng picture, tinapon ko lahat doon sa kumot. Naisama ko na rin yung case ng cabinet, naitapon kong gano'n. Nung tiniktok ko yung kumot at yung bubuhatin ko na, hindi ko na mabuhat. Hindi ko talaga mabuhat. Tarantang-taranta ako nun. I was elementary during that time, or mag-high school yata ako nun. Okay? Hindi lang ako na-trauma, pati yung kapitbahay namin na-trauma. Kaya araw-araw gumagala sa apartment namin yung singot ng singot eh. Naging ganun yung habit, tapos kinakatok kami sa bahay. Sabi niya, Doy, sir, sabi ko, bakit? Meron ba kayong niluluto dyan? Bakit? Kasi nakakaamoy ako ng mainit eh. Trauma din. Si Mang Pico, yun yung kapitbahay namin. Dahil talaga naman nakakatakot. Eh, sa amin nga lang, nung muntik na magkasunog, ako nataranta, yung mga anak ko, kalmado lang eh. And then, huli ko nang na-realize yung sinabi nyo sa akin nung landlord namin, sabi niya, Pastor, hindi masusunog yung bahay. Bato yung bahay natin at saka ang laki ng firewall eh. Oo nga, no? Hindi ko na-realize. Akala ko like materials gawa yung bahay namin eh. Sabi niya, konkreto po yan. At saka ang laki ng firewall natin dyan. Ang taas-taas. Eh talagang pag nagkasunog dyan, makakatakbo ka talaga sa labas. Makakalayo ka. Pero umiiwas tayo sa apoy. Ayaw nating masunog. Pero ang tao, kapag napunta sa impyerno, hindi siya makakaiwas sa apoy. Tumalon man siya, apoy pa rin ang babag sa kanya. Tumakbo man siya, lahat ng lugar na pupuntahan niya, puro apoy. Yun po nakakatakot. Hindi ko alam kung paano ko pa ididiin sa inyo o i-describe. Okay? Yung makikita nating sinasabi patungkol sa impyerno dito, pero makikita natin ito'y pangwalang hanggan na kung saan mga papahamak ang tao. 21 verse 8, ngunit ang mga natatakot at ang mga hindi sumasampalataya at ang mga kinamumuhian ng Diyos, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam o mga manggagaway, kasama na rito yung mga adik, no? Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling, ang bahagi nila ay sa lawa, nagdiningas na apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. Yung binanggit po rito, ito yung lifestyle ng tao. Yung buhay niya, yung habit niya, yung gawin niya araw-araw. Ito. At wala man lang pinagsisisi dahil ginagawa niya itong mga bagay nito.
Sabi ng Biblia, ang bahagi nila ay salawa na nagnininga sa apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. Ikatlong bagay, ang pagkawalang kakayanan ng taong mailigtas ang kanyang sarili. Nakita natin yung pagiging makasalanan. Pangalawa, yung paghatol ng Diyos. Pangatlo, yung pagkawalang kakayanan ng taong mailigtas ang kanyang sarili. Ito po ang pagkakaiba ng pangkating pananampalataya na kinikilala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya. Doon sa mga pangkating pananampalataya na ang kinikilala naman nila, may ambag sila sa kaligtasan. Kaya nga kung hahatiin nyo lang ang reliyon sa buong mundo, hahatiin mo lang sa dalawa eh. Lahat ng reliyon at pangkating pananampalataya na ang paniniwala ay maliligtas ka sa pamamagitan ng ambag mo sa kaligtasan. 50-50. 50% sa Diyos, 50% sa iyo. At naniniwala na ang kaligtasan ay Diyos lamang ang may gawa. Dito po yun, no? Pag-aralan natin ang pagkawalang kakayanan ng tao na mailigtas ang kanyang sarili. Unang-una ang pagiging mahina nito, morally. Ito'y sapagkat ng tayo mahina pa, hindi mahina sa pisikal. Ha? Kung tutusin, ang daming malalakas dito sa pisikal eh. Nang tayo mahina pa morally. Si Jesus ay namatay sa takdang panahon para sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Tayong lahat yun. And then, pangalawa, paglalarawan ng Biblia na lubos na kawalang kakayanan. Unang-una, tayo bulag. Maliban maipanganak muli ang isang tao, hindi niya maaring makita ang paghahari ng Diyos. So, ibig sabihin, bulag ang kanyang kalagayan. Hindi niya makita ang paghahari ng Diyos sa kanyang buhay o ang paghahari ng Diyos. O ang paghahari ng Diyos balang araw, hindi niya makikita dahil siya'y bulag dahil sa kasalanan. Pangalawa, siya'y hangal. Hindi tinatanggap ng likas na tao ang mga bagay na ukol sa Espiritu ng Diyos sapagkat kahangalan sa kanya ang mga ito at hindi niya ito maaring maunawaan. Now, ganito po yan. Nais kong makita ninyo, iba po yung receive sa perceive. Okay? Pag pinag-aralan niya ang Biblia, ang tao pwede niyang ma-perceive na merong Diyos. Actually, malaking porsyento ng tao sa buong mundo, pag tinanong mo, naniniwala ka sa Diyos? Oo. Yan ang isasagot nila sa inyo. Kahit si Cain, nung nagkasala siya. Di ba? Nung magkasala si Cain, makikita natin, nakakausap pa niya ang Diyos eh. Okay? At yung tao ron sa Romans chapter 1, alam nilang may Diyos. Kaya lang hindi nila kinilala siyang Diyos na totoo. At dito, nais kong makita ninyo, man can perceive God, but he doesn't want to accept God in his life. Yun ang pagkakaiba. Dito, ayaw nilang tanggapin ang Diyos sa buhay nila. Hindi tinatanggap ng likas na tao yung pagiging makasalanan natin. Yung tipo bang may kumakatok sa pintuan ng bahay mo, alam mong may tao sa labas. Pero ayaw mong papasukin yung tao na yun. Okay? Kumakatok siya, pero ayaw mo siyang papasukin. Unless na papasukin mo siya, makikilala mo siya ng gusto sa buhay mo. Doon mo lang magkakaroon ng kaugnayan sa kanya. Pero sa una pa man, tinatanggihan mo na siya. So sa Biblia, makikita mo, people can perceive God, but they doesn't want to receive God in their life. Hindi tinatanggap ng likas na tao ang mga bagay na ukol sa Espiritu. Hindi tinatanggap ng isang makasalanan na tao ang mga bagay na ukol sa Espiritu sapagkat sa kanya, yung mga bagay na ukol sa Espiritu, katulad ng Biblia, katulad ng usaping espiritual, yung pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao, katulad sa ang Diyos ay lumikha ng lahat ng bagay, para sa kanya, ang lahat ng bagay na ito ay kamangmangan. Kaya nga, rin sa mga matatalinong scholar kuno, na naniniwala sa evolution, pag pinag-aralan mo yung, pag ikinuwento mo yung creationism, okay, pumapasok ka na sa usaping reliyon. Hindi nila tinatanggap to. Because their scientific mind tells them na kalokohan niyang creationism. Okay? So dito makikita natin yung usaping may kinalaman sa totoong Diyos para sa kanila, kamangmangan yun. Eh yun nga ang sinasabi ng mga Griego eh. Who loves philosophy. Okay? You know what is philosophy? Lovers of wisdom. Sophia in Greek word. Yun po ang pangalan ni Sophie. Lovers of wisdom. Ang sanlibutan ito, may karunungan. Karunungan ng sanlibutan. Pero iba yung karunungan ng Diyos na makikita natin sa Biblia. Yung karunungan ng sanlibutan, they try to vanish God in their mind.
Kaya ayaw nilang tanggapin yung mga tamang argumento na maliwanag sa Biblia. Ayaw nilang paniwalaan yung resurrection. Ayaw nilang paniwalaan na yung dagat miraculously nahati sa Red Sea at tumawid yung children of Israel. Para sa kanila, lahat ng supernatural, kalokohan ito. And there are people who try to interpret the Bible at inaalis nilang supernatural. Teka lang, pag inalis mo ang supernatural, yung resurrection ni Jesus Christ, supernatural yun. Kapag inalis mo yun, wala tayong kaligtasan. At hindi ka maliligtas. Sabi rito, hindi tinatanggap ng likas na taong mga bagay na ukol sa Espiritu ng Diyos sapagkat kahangalan sa kanyang mga ito at hindi niya ito maaring maunawaan. Bingi. Bakit hindi nyo naunawaan ang aking sinasabi? Ito sabi ni Kristo ha. Bakit hindi nyo maintindihan ang aking sinasabi? Sapagkat hindi nyo narinig ang aking salita. Yung word na sinabi niya rito na hindi nyo narinig yung aking salita, hindi nangangahulugan na mahina yung pagsasalita ni Jesus Christ. Ibig sabihin yung sinasabi ni Jesus Christ sa kanila, hindi mag-sink in sa kanilang puso. Okay? Hindi nila ma-process. Hindi nila ma-acknowledge. Isipin mo itong lalaking ito na anak ng isang mahirap na karpintero. Magpapakilala na siya ang Mesaya. Ang daming sumusunod sa kanya. At kiniklaim niya na siya yung I am sa lumang tipan. Ang ibig sabihin nun, Diyos siya. Ba hindi ma-process yun ng mga Hudyong kausap ni Kristo. Maging nga kapag pinag-aralan niyo yung John chapter 6, yung mga alagad na sumusunod sa kanya, nung hindi maintindihan yung lalim ng mensahe niya, no? Talagang umalis sa kanya at iniwan siya. Pero ang term na ginamit doon, alagad. Not necessarily they are Christian, not necessarily they have relationship with God through Jesus Christ. No, they are followers and listeners of Jesus Christ because of His teaching. Kaya lang hindi sila nagpatuloy. Hindi tuloy nila totoong nakilala si Kristo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. And yet, ginagamit yung term na alagad. Okay? Tuloy po tayo. Imbalido. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sinlibutan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala. At patay, Efeso 2:1. At patungkol sa inyo, kayo ay dating mga patay, patay na sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. So dito makikita natin, inilarawan ng isang taong hiwalay sa Diyos, patay sa kasalanan. So kapag sinabing patay, alam natin, walang kakayanan sa kanyang sarili para mabuhay niya ang kanyang sarili. Okay? Ibig sabihin, ang puwersa para mabuhay siya ay manggagaling sa labas. Yung tipo bang inatake ka sa puso, flatliner ka na. So ang ginawa ng doktor, kumuha ng kuryente, sabay sinaksakan ka ng sinaksakan ka ng napakalakas na kuryente para gumalaw yung puso mo. Nung pumasok yung malakas na kuryente, gumalaw yung puso mo. Sino gumawa nun? Yung puwersa galing sa labas. Hindi yung patay, ha? Hindi yung patay na nakapikit, kumuha ng kuryente, isinaksak niya sa katawan niya. Hindi. The source of life is coming from the outside, papunta sa iyo. So ganun inilarawan yung kalagayan ng pagiging isang tao, wala siyang kakayanan na iligtas ang kanyang sarili. So sa Sola Gratia, Cambridge Declaration of Alliance of Confessing Evangelicals, ito ang sinabi nila, pinaninindigan natin sa kaligtasan, tayo ay hinango mula sa puot ng Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya lamang. Ito ay isang di pangkaraniwang gawa ng banal na Espiritu na siyang nagdala sa atin kay Kristo sa pamagitan ng pagpapalaya sa atin mula sa pagkabihag sa kasalanan at pagbuhay sa atin mula sa espiritual na kamatayan tungo sa espiritual na buhay. Tinatanggihan natin na ang kaligtasan ay isang gawa ng tao sa anumang paraan. Ang mga paraan ng tao, mga teknolohiya, estratehiya sa kanilang sarili ay hindi makapagsasagawa ng ganitong pagbabago. Ang pananampalataya ay hindi bunga ng ating patay na pagkatao. So ibig sabihin, anumang panglabas na gawing strategy natin dito sa church o programa o sabihin natin kaartihan sa drama, hindi yun makapag-contribute parang isang makasalanan maligtas. Tama po ba? Walang anumang teknolohiya, kahit anumang ginagawa natin na magaganda ritong presentasyon, para ang isang makasalanan ay maligtas sapagkat ang pananampalataya ng isang taong makasalanan ay hindi magbubunga ito sa kaligtasan. Maliban ang Diyos ang kumilos sa isang taong makasalanan, doon lang magkakaroon ng kaligtasan ng isang tao.
Yes, tama lamang na magkaroon tayo ng magandang programa, tama lamang na magkaroon tayo ng magandang presentasyon. Pero, ang pagkilos sa kaililigtas ng isang makasalanan, manggagaling pa rin sa Diyos, hindi bunga ng diskarte ng sinumang tao. Nakuha po ba? Okay. 4 po ito, tatalakayin natin. Kaya lang yung pang-4, ganito uli kahaba. Next time na natin tatalakayin. Okay? Sana makaating kayo lahat itong pang-4 na ito. Para makita nyo po at maintindihan ano ba ang pagkakaunawa ng mga reformation doon sa tinatawag nating pagkakaloob ng soberanong biyaya ng Diyos sa tao. Mahalaga po ito, no? 4 na bagay ang tatalakayin natin na matatayog na mga usapin na may kinalaman sa sola gratia. Ang pagiging makasalanan ng isang tao, ang pagkamuhi at paghatol ng Diyos sa kasalanan ng tao, ang pagkawalang kakayanan ng taong mailigtas ang kanyang sarili at ang pang-4, ang pagkakaloob ng soberanong biyaya ng Diyos sa tao. Okay? Kaya tinatawag, makakita ka ng church, sovereign grace. Why? Kasi makapangyarihan talaga ang Diyos at soberano ang Diyos na nagbibigay ng soberanong biyaya sa isang makasalanang walang kakayanang iligtas ang kanyang sarili. Huwag niyong isipin sa inyong sarili na merong isang isla dyan sa buhay mo na ikaw magkokontrol, na ang Diyos walang pakialam at walang kakayanan ng Diyos na panghimasukan. Kundi ikaw lang, magagawa mong tanggihan or tanggapin ng Diyos dahil ikaw ang naghahari dun sa isang isla, dun sa buhay mo. Hindi po. Walang ganong kalagayan ng tao. Maging ang free will natin, apektado ng kasalanan. Hindi yan untouchable. That's why, kung pag-aaralan nga natin, may humahanap ba sa Diyos? Wala. Lahat tayo lumiis sa sarili nating daan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sana, sa pag-aaral natin ito, masundan nyo ang napakalagang paksa na may kinalaman sa sola gratia. Ganon din sa ating mga tagapakinig sa kanilang mga tahanan, no? Na dapat sa ating pagpapahayag ng Ebanghelyo, maipamukha natin sa mga tao ang kalagayan nilang pagiging makasalanan. Doon po tayo magsisimula. Kaya nga, napakagandang gamitin yung 10 Commandments. Alam nyo, kapag nag-share ka ng gospel, ang gandang gamitin yung 10 Commandments. Bakit? Kasi yung 10 Commandments, hindi makakapagligtas sa tao yun. Pero doon natin makikita na ang bawat isa sa atin, walang sino mang makakaperpekto ng 10 Commandments. Dahil ang 10 Commandments, ipinakikita yung pagiging makasalanan natin. At kanino tayo hihingi ng kaligtasan? Walang iba kundi sa tagapagligtas. Hindi ang 10 utos ng Diyos, kundi ang ating Panginoong Kristo. Now, if we will using that in sharing the gospel, napakaganda. Kasi sa pag-share mo ng gospel, magsisimula ka sa pagiging makasalanan ng isang tao. And you can use the laws of God. People need to see that God is a holy God and His law is a holy law. And all of us are sinners. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa pribileyo na makapagturo sa mga kapatid ng mga ganitong katotohanan at aking dinadalangin na mabuksan mo, Panginoon Diyos, ang tunay na kaisipan naming lahat sa aral na ito. Makita namin, O Diyos, na kung hindi dahil sa iyo, hindi kami maliligtas. Kung hindi dahil sa iyo, wala kaming tiyak na patutunguhan balang araw. Ama, panalangin ko, buksan mo ang puso't isipan ng iyong mga tagapakinig ng salita. Sa mga mahalagang katotohanan ito, mag-alab nawa ang aming damdamin at init sa tuwing pinag-uusapan namin ang napakagandang biyaya ng Diyos na ginawa niya sa aming buhay. Salamat po, Diyos, sa oras na ito, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Paul, ikaw muna mag-usher. Liga rito. Ipanalangin mo na rin. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, Ama na sa langit, kami po'y nagpapasalamat sa mensahe po na aming napakinggan sa umaga pong ito. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng pagpapala po ninyo sa aming mabuhay, sa pag-iingat, sa patuloy, Lord, na proteksyon at kalakasan, Lord, na ibinibigay niyo po sa amin. Sa kabuhayan po, Panginoon, na meron po kami, Panginoon. Kaya, Lord, nandito po kami upang
magandog, Panginoon, ng halaga sa pagbibigayan, Panginoon, ay ito yung pagpalain, Panginoon, at gamitin sa inyo pong dakilang gawain, O Diyos. Salamat po sa lahat. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sige po, marami pong salamat. And this is my prayer that I think next month na tayo magkikita, no? Dahil next week morning, si Brother Mark ang magpipreach. Maganda pong ipipreach si Mark. May enjoy nyo. No? So please be here, okay? Next Sunday at 9, no? Tumayo po tayong lahat at magko-close na po tayo sa ating panalangin. Hilingin ko si Michael. Michael, can you close us in prayer, brother?